Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay na karanasan. Karanasan ito mismo ng aking ina. Naganap ito sa Lipa, Batangas. Dahil lamang doon si nanay dahil nataon ng destino siya roon dahil sa kanyang trabaho. Nangupaan lamang siya at halos mag-iisang buwan pa lamang siya sa lugar na iyon. Medyo malayo-layo ang palengke doon sa inuupahan niya. Wala ring malapit na talipapa at karinderya kaya naman halos araw-araw niyang pinoproblema ang bibiling niyang ulam. Kung minsan ay nagbubukas lamang siya ng mga dilata o itigay bumibili ng malutong ulam sa karinderyang malapit sa pinagtatrabawan niya. Isang hapon, araw ng Biyernes. Kahawi lamang daw noon ni nanay galing sa kanyang trabaho. Nang makarating daw siya malapit sa inuupahan niyang boarding house. Nagulat siya dahil nakita niya yung mga nagugupahan sa tabi ng kanyang kwarto. Nagkukumpulan ng mga yan at tila ba may kung anong pinagkakaguluhan. Lumapit naman doon si nanay at maging siya ay natuwa na makita ang isang matandang babae na naglalako ng mga sariwang karne at isda. Gamit ang isang kariton na medyo may kalakihan. Kanya-kanyang bili raw ang mga nangungupahan doon dahil bihira lamang na may pumasok na naglalako ng maaaring ulamin doon sa lugar nila. Ang ipinagtataka ni nanay kung bakit napakamura ng tinda ng matandang babae. Gay mukhang sariwang-sariwa naman ang mga karne. Biglang manong nagsalita ang matanda na talaga namang ikinagulat ni nanay. Para daw kasing nabasa nitong iniisip ni nanay na mga sandaling yon. Iya, mura lang ang mga parinda ko. Dahil yung asawa ko mismo ang kumakatay ng mga karne niya. At yung anak ko naman ang nangguhuli sa mga isda. Isa pa, pinauubos ko na lamang kasi ang mga paninda ko. Sambit na matanda. Napaiwas tingin na lamang umano si nanay nang makitang nakatitig ng matalim sa kanya ang matandang manlalako. Kagad naman naubos sa mga paninda nitong karne. Kaya naman minabuti ni nanay na bilhin na lamang yung 3 pirasong isda. Hindi na nito sinabi yung katakot-takot na bagay na naranasan nito. Diyan pa man ay nag-iwan pa rin ito ng takot kay nanay. Lahat ng manunong bumili doon sa matanda ay kinausap ng may-ari ng boarding house pero ang ilan sa mga nakausap nito, tumangutang lamang pero halatang hindi naman binigyang pansin ang sinabi ni Manang Lusing. Pagpasok ko ni nanay sa loob ng bahay, inilapag muna niya ang nabili niyang isda sa may lababo. Nagpalit muna siya ng pambahay na damit at saka nagsaing. Matapos siya ay isinunod na niya yung paglilinis sa mga isda. Noon pa man ay paborito na rin ni nanay ang pritong isda na ibinabat muna sa toyo at kalamansi ng ilang minuto. Pabupituin. Matapos ng linisin na mga yun, ay lumabas muna siya sa boarding at nagtungo sa taniman ng kalamansi ni Manang Lusing. Saka siya pumitas doon ng ilang piraso na gagamitin niya sa pagbabad ng mga isda. Kumuha siya ng malaking mangkok at inilagay roon yung mga isda na pinuto niya sa 2 bahagi. Pagkatapos ay isa-isa na niyang pinikaroon ng mga hiniwa niyang kalamansi sa napatras umano si nanay at ilang beses na napakurap. Na makita niya na biglang nabago ang itsura ng mga isda. Laging karne ang mga yon. Na ginagapangan ng sandamakmak na wood. Umalinasaw rin ang napakapahong amoy na nabubulok na laman. Magkahalo
takot at panditiri ang nararamdaman ni Danay na mga sandaligyan. Napatakbo siya palabas sa bahay. Nang mapagtanto na ang napubulog na karne na nasa mangko, ay tila putol-putol na laman loob. Yung parang sa tinuguan. Dali-dali umano siyang nagpunta sa bahay ni Manang Lusing para ikwento ang nasaksiyan niya. Hindi na raw siya nakakita ng anumang pagkapulat sa mukha na Dina. Pagkusay sinamahan na lamang siya nito pabalik sa boarding house para tingnan ang laman loob na tinatukoy ni nanay. Na makita umano ni Aling Luce ang laman na mangko, ay napailing na lamang ito. Nagsimula na siyang magkwento kay nanay tungkol sa naging karanasan niya sa mga maglalahuda. Ayon sa kanya'y mga aswama. 3 taon pa lamang umano ang nakalilibas. Simula nang mahawaan ng aswang ang yumao niyang asawa. Matapos bumili sa panindang kakanin ng isang maglalahudot. Dahil na minatamis na kakanin niya, ay hindi na agad nakita ang tunay na anyo ng binili niyang pagkain dahil hindi naman yan pinipiga ng kalamansi. Napansin na lamang daw niya na kakaiba na ang kinikilos na kanyang asawa. Dahil panay ang kain ito na bila pa walang kapusugan. Nagsimula na rin daw ito maghanap ng mga hilaw na karne at kumain ng mga yon. Panay rin umano ang paglalawin niya. Kapag hindi siya nakabili sa panapanindang gafanin na maglalapang ito. Doon na umano kinatuban si Aling Lusing kaya naman sila dyan yung bumili ng bakanin at pinikaan niya ito ng kalamansi. Doon palang lumabas ang tunay na itsura ng takanin na yan. Naging laman ito ng patay na hayop kung saan naglalabasan din ang mga uwot. Sinubukan niyang agapan ng asawa niya mula sa pagkakahawa sa mga aswang pero hindi niya na ito mahawat pa. Bigla umano itong nagtatatakbo sa dahil. Nafahaboy na makita niyang manok na gusto niyang lapain na buhay. Eksakta naman na may tumaan na sasakyan at nasagasaan siya nito. Yun ang naging dahilan ng pagkamatay ng kating mister. Takot na tapat si nanay no. Kaya naman kinabukasan ay nagpaalam siya kay Aling Lusing. Umalis na siya sa lugar na yon at mas piniling humuwi na lamang sa probinsya namin. Hindi baling mawalan daw siya ng trabaho. Huwag lang mahawaan ng mga aswang na nagpapanggap na maglalako.